ako natanggap Go. mula sa ating kasamahan dyan sa loob. Itong ilalabas namin larawan, ito po ay matagal na manggagawa po ng Kingdom of Jesus Christ. If we can show the photo po. Sige, be. Ito si alias Jackson. Yan. What? Yan po yung alias Jackson. Ito yung nag-testify Nakasuot police na. during the Senate. Yan nga po eh. Pinagsusuot ng police. Hindi naman police. You know him personally? Yes, I know him personally. I've been with that guy. Nakasama So siya ko yan. ito, yung nakasuot yes, police. Exactly. We can show another photo of that. Siya po yung nag-testify sa Senate. At ngayon po, ay palakad-lakad dyan. At suot Sa loob ng uniforme compound. police. At nakasuot ng uniforme ng police. Ayan. O yan. Siya ito. Maaari po bang sawayin ito ng police pag nakita nyo po palakad-lakad Hindi, dyan? arestuhin na ito dapat. Arestuhin na dapat yan Kasi ng ito kapulisan ay dyan. illegal. Yes. At gawaing kriminal po, magsuot ka ng uniforme ng pulis o ng sundalo na hindi ka sundalo at pulis, pwede ka pong arestuhin. Yan ay kriminal. Yan yung isa sa itinanim daw ng Philippine National Police para magkaroon din siya ng kanyang mga gawa-gawang mga video, mag-create ng kasinungalingan. Maliban pa kay Arlene Stone. Ito. Yan, video, huli ka. Ilabas po natin to mga mainstream media. Ito po yung ginamit nila sa Senate hearing. Anong pangalan nito? Alias Jackson. Alias Jackson. Alias Jackson. Do we have the real name of this person? Edward Masayon. Edward Masayon. Calling out yung pamilya ni Edward Masayon. Pinasuot po siyang pulis, hindi siya pulis. Ito po ay ginagamit ngayon at binabayaran ng pulis. At gawing illegal na tanim sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. At ito siya po ay dating nasa Kingdom of Jesus Christ. Maliban pa po ito kay Arlene Stone na binanggit namin kanina, ang pangalan niya ay Edward Masayon. Yan, ayan yung ginamit nila sa Senate para magsinungaling. At ngayon naman, itinanim ng pulis para magpulis-pulisan. Ano pa po ba ang gagawin niyo sa mga tao dyan? At ito ay isang illegal na krimen. So malinaw nagtatanim na po sila ng mga minero galing sa Mount Diwalwal. At malamang mga miners yun na pinagkukuha nila dyan sa mga minahan sa Davao, kung hindi man sa Diwalwal. Ito ngayon, kinuha din nila ito at binayaran. Sigurado tayo dyan kasi ito ang nagawa ng mga kasinungalingan doon sa Senado, sa kay Risa Ontiveros na gimmick. At isa ngayon ay umiikot sa loob ng compound nakasuot ng uniforme ng polis. Si alias Jackson po ito, pero hindi Michael, no? Ang pangalan niya ay Edward Masayon. Yes, Kyrie. At ito siya ay malinaw po na ang layunin nito ay magkaroon ng kaguluhan sa loob ng compound, mga intriga, at magkaroon po ng mga impormasyon na ibebenta niya sa pulis at nagbibigay siya ng mga maling-maling mga impormasyon para paniwalaan na si pastor ay nasa loob pa. Ayan, wala siyang kawala sa mata ng mga manggagawa dyan. Dahil kilala yan eh. Kilala yan. Ayan yung mukha niya, no? Diba? Lahat ng mga lumalabas ang papangit. Bakit kaya? Oo nga, pati yung ugali, pangit na rin, ano? Tignan niyo po yan, no? Isa na lang po yan. Isipin mo ka, Erica. Ginamit siya sa Senate hearing. Tapos ngayon gagamitin naman siya pag susuotin pa ng uniforme. Nananawagan po ako sa ating mga kapulisan dyan na totoong pulis. Pwede arestuhin niyo po ito dahil nagsusuot po yan ng uniforme, hindi naman po pulis. Yes, kriminal po ito. At ilan pa kayang ganito ang tinanim dyan? Na mga illegal, mga minero sa Diwalwal, at kung sino-sinong basurirong binitbit nila para maghasik ng kalagiman sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Pinagkukuha nila ng mga kriminal na posibleng Kaya tama yung teorya nyo, Brother Franco, na nandun ako, na pwedeng itong mga namamalo, nananakit at naninipa at pwedeng bumaril o pumatay ng taga-Kingdom of Jesus Christ ay pinasuotan ng damit pulis pero mga kriminal. Correct. Na inihalo sa mga pulis. Kasi ito nga, ginamit nila sa Senate hearing para magsinungaling. Diyan din, maggagawa rin ng mga kung ano-anong kwento, kukuha ng mga footages. Kaya maging aware po tayo mga kababayan. Isa lang po ito sa mga bagay na ginagawa ng ating Philippine National Police. Ito po ang tinatawag nating tanim tao. Tanim tao para gumawa ng kaguluhan, intriga at mga pwedeng manabutahi po ito. At ang pangalan niya na ginamit sa Senate, Jackson. Tama. Ang kanyang real name ay Edward Masayon. Nagla-live siya niyan ka Erica, nabisto siya. So sabi niya wala daw siya dito sa loob, pero yan, nakuhaan po siya, nagla-live. Naka-uniforme ng pulis, nahuli siya, huli po siya dyan. Wala pong kawalayan. General Marbil, i-press conference mo ito ngayon. Sinong may pakana na gamitin itong si Edward Masayon alias Jackson na testigo ni Risa Ontiveros
sa Senado niya na kanyang diskarte at ito ngayon ay pinasuotan ng uniforme ng pulis at nananabotahi at dumagawa ng kriminal na mga gawain dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit hindi niyo ito arestuhin? Pinapangalanan namin. Ito ay may footage. General Marbil, Abalos, pinapanawagan ka ng taong bayan. Colonel Jen Pajardo, abogado po kayo bilang tagapagsinungaling ng PNP. Saan po ang inyong sense of justice dito? Ang area na ito, Frank, area ito ng Kingdom of Jesus Christ, itong kanyang pinapasok, abang naka-uniforme siya ng police. May papakita pa tayo dito. So ito po ay kasama sa mga lumusob sa Kingdom of Jesus Christ at nagbibideo po siya at gumagawa ng kung ano-anong mga kasinungalingan at siya po ay nagsisilbing guide din po sa mga gawa-gawang kwento nila Arlen Stone na may tunnel, mayroong bunker, may secret chamber at kung ano-anong kwento pa upang magkapera. So ito po ay isang mercenaryo. Kriminal po ito at ang kanyang layunin ay magkamal ng pera at wasakin po ang mga kawawang mga kapwang Pilipino natin na mga sibilyan na ngayon ay ginagamitan ng karahasan ng terorismo ng Estado sa pangunguna ni Marcos Jr. Yes, at isa sa mga bagay dito ka, Eric, kung may papakita rin natin ng kanyang Facebook page. Ayan po ang sinungaling na si Edward Masa. Yun, kung makikita nyo po ang kanyang page, ipasikatin po natin to mga kababayan, i-share po natin kung sino po itong taong ito. Edward Masayon. Masayon. Pakilala natin sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay, na siya po ay sinungaling. At ito ngayon ay sumusuot at pinasuotan ng uniforme police para magsabog at magpasabog ng kaguluhan at kriminal na mga akto sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ang pinakamasaklap dito ka, Eric, nagba-vlog siya pero never niya ipinapakita ang kanyang muka. Nakatakip siya. Lagi niyang tinatakpan, itinatago niya ang kanyang sarili. Yan, nakita niyo po, yan si Edward Masayon. Kaya kung makita niyo po, mga kapulisan, nakatabi niyo po, pwede niyo po yan dakipin. Dakipin niyo po yan at wala pong karapatan niya na magsuot ng polis. Dahil nagamit po yan sa Senate hearing. At yan po ang isa sa ubod ng sinungaling dyan po sa KOJC. Ayan kasi sa KOJC, ang record nito, ano to kumbaga marites. Sa lalaki, anong lalaki? Sa lalaki, ano bang? Lalaking marites. Lalaking marites to. Tapos, sa loob pa lang ng compound, kaya hindi to nakatiis, lumabas dahil lang isa sa mga record po nito ay talaga naman maggawa ng mga storya, magsinungaling talaga ka, Eric. Creating story, trying to, alam mo yun, pag-away-awayin yung mga tao. Mang-intriga. Mang-intriga. Yan po ang trabaho niyan. At ngayon po, gagawan niyo po ng kung ano-anong storya dyan. So, buti na lang po, salamat po dahil ang ating mga kasamahan dyan, ng mga manggagawa ay talaga naman Yes, very matatalas ang kanilang mga mata sa mga taong gumagawa ng katiwal. Matagal na to Kaya kilalang-kilala po yan ng ating mga kasamahan dyan sa loob. Brother Franco, tama po ang in-expose kanina ni Atty. Dina Tolentino na magtatanim sila ng kung ano-anong tao. Correct. Ito na. Yan. Ayan. Ebidensya. Correct, mga kababayan. Gaya po ng sinabi ni Atty. Dina, nagtatanim nga po talaga ng mga tao ang Philippine National Police. At muli, gusto po namin ipa-aware ang ating mga kasamahan dyan dahil maging careful din po tayo sa ating mga makikita dyan na mga kababaihan na posible rin po nilang gamitin. Kagaya nito. Kagaya nito na maging human trafficking din po. Or sex trafficking. Sex trafficking. At sa sobrang talas ng mga kasamahan natin dyan sa KOJC compound, pati yung mga bata, mga minors, nakita. Na sana'y papasok. Nakita rin. Pati yung mga diwalwal minors na pinagkakot. Kaya lahat, ang nakalusot lang dyan, mga minors, mga minero. Taga-diwalwal. Mga diwalwal pa. Mga kababayan, seriously speaking, ganito na po kadesperado ang mga polis ni Marcos at si Marcos. At naniniwala si Marcos nito we challenge Benhur Abalos. We challenge Marbil and Torre. Pasinungalingan nyo na ito na hindi kayo nagpasuot ng uniforme nito at hindi kayo nag-deploy nito kay alias Jackson na tistiguhan doon kay Risa Hontiveros na Sercos hearing niya at ngayon ginagamit nyo para gumawa ng illegal na mga bagay. The moment na ito ay ma-prove sa korte na ito ay ginamit ninyo para magsagawa ng inyong peke at bogus na pagsisilbi ng inyong warrant of arrest, mananagot kayo dito. Mag-resign ka, Marbil, Abalos, at si Torre sapagkat kayo ang may pakana. Hindi naman ito gagawin ng korporal
na magpapasuotan niya ito ng uniforme si Jackson, tapos papasok sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, naka-uniforme ng pulis. Gawain po ito ng mga top-level officials. So malinaw po kung saan nanggagaling ang impormasyon ni Torre na mayroong underground heartbeat. Ito po, si Jackson, isa sa mga nagsasabi. Yan, si alias Jackson. Na ang pangalan ay alias Edward Masayon. Naka-uniforme ng pulis. At kitang-kita mo, no, pilit na pilit, parang suman ang uniforme sa kanya sapagkat sa bundat ng tiyan niya, hindi yata kasukat ang uniforme na ito, no? O, kita mo sa galawan, hindi Correct. pulis talaga eh. At kita mo naman, tapos ngayon may ginagawa pa ata siya mga diskarte niya na nagla-live daw siya ngayon, Sa pero di compound pinapakita yung muka. Hindi, ngayon parang I think nagla-live siya sa Facebook niya, Umalis na wala siya? daw siya sa loob, na ganyan-ganyan. Alam mo yung ginagawa nilang diskarte, pero hindi niya maipakita yung mukha niya Ito kung siya. nasaan siya. So malinaw po mga kababayan, may katotohanan po at nagaganap na ang tanim tao upang gamitin sa mga illegal at kriminal na layunin ng mga pulis upang pasamain ang imahe nila Pastor Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ at ng ating mga kababayan to justify itong lawless o walang sinusunod na batas na uri ng pangungubkob at pandarahas ng pulis laban sa mga kababayan nating Pilipino dyan ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. Ulitin po natin, ito'y gawaing kriminal at ang may level at antas na gumawa nito para aprobahan ito, walang iba, kundi nanggagaling yan kina Abalos, Marcos, at sa police level kina Marbil Torre. Diyan nanggagaling yan. So, dapat po singilin natin ito at mag-file ng kaso dito ang taga-Kingdom of Jesus Christ. At isa pa pala, no, maliban dito kay alias Jackson at Edward Masayon, na ngayon po ay nandyan sa loob, nagpasok din po ng mga taga-Diwalwal miners at mga tagahukay ng mga minahan sa Davao at pinasuotan din nila ng police uniform na athletic uniform, naka-short pants. At kanina nakita din natin may minor de edad. So ito po ay lahat ng ito magiging walang bisa po. Ano man ang gagawin nila dyan, itataniman nila ang mga granada at mga bomba. Magiging walang bisa po sapagkat ang kanilang akto ay kriminal. Hindi po yan tatanggapin sa korte. At may pananagutan pa po sila dito. Again, calling on Abalos, Marbil, and Torre. Ito po ang ginawa niyong pulis na nanggaling sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, itiniwalag, at ngayon ginamit nyo na giya, espiya, at yan po ang naggawa ng mga kwento na pinaniwalaan nyo kasama doon kay Arlen Stone. At ngayon, pinasuotan nyo pa ng uniforme ng pulis. Yes, Terrible. Eric. At try natin makuha, makakonect sa kanyang kapatid para talaga naman mas bigyang bigat ang kasinungalingan na ginagawa ni Masayon. Sige. May kapatid siyang may active kapatid sa, siya na I think member sa church. or Okay. worker ba? Okay. Para ipatunayan talaga natin yung lubusang pagsisinungaling ng Philippine National Police sa paggamit ng mga taong ito. Eto, nananawagan po kami sa lahat ng mainstream media. I-report nyo I-debunk nyo po ito. Paano nyo po? I-report nyo po ito. Gusto nyo magandang anggulo. Ito po magandang anggulo, mga ginamit sa Senado na huling nagsuot ng uniforme ng pulis. At ngayon ay na illegal lumulusob sa Kingdom of Jesus At Christ. labag sa batas. Yan ang magandang anggulo bilang Ayun, isang tama. journalist. Pag mamamahayag ka, dun ka sa katotohanan. Tama. Pero pag sinungaling ka, huwag kang gagawa ng katotohanan. Dapat ilagay nyo din doon, mga pulis, nagpasuot ng uniforme athletic sa mga Diwalwal miners at ginamit na paglusob at pagwasak sa building ng Kingdom of Jesus Christ. So, delikado pong taong ito kasi siya po ang ginamit sa pagbuo ng kasinungalingan doon kay Hontiveros. At Yes. ito po ngayon ay binabayaran ng Philippine National Police, sila nga nagpasuot ng uniforme para gumawa po ng karagdagang karahasan at mga paglapastangan na nangyayari ngayon dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ako, kung papatunayan ko talaga, alam ko yung galawan ng taong to, nakasama ko yan eh. Nakasama ko yung taong to eh. So Kaya- lalaking marites pala ito. Oo, ubod ng kaya pag lumalapit, di ko talaga kinakausap tong mga ganitong uri ng chismoso. Kaya tingnan mo, di nakatiis, lumabas. At doon nagmarites sa labas. Ngayon, nagamit niya ang kanyang Pinagkapirahan niya. Pinagkapirahan niya. Diba? Nagmamanifest lang talaga kung anong uri ng tao yung mga lumalabas po sa KOJC. Go sa ground. So mga kababayan, hindi na ngayon si pastor ang hinahanap nila. Nagdala na ng mga miniro kasi ibang kwento na naman ang sabi ni Atty. Dina at binabantayan natin. Kwento ng mga metal plates
na palalabasin nila na may counterfeit money and bulk money transaction na nagpo-produce ng peking pera. Ito yung minor ataka, Eric, kung di ako nagkakamali. Tingnan mo naman, parang nabitbit mo lang somewhere yung batang yan. Oo nga eh. Ikaw mismo, ikaw, pulis ka, makita mo may batang pumapasok tapos nakasuot pa ng pulis, hindi mo ba sasawayin yan? Yes. Diba? Oo. At nakuha na nito ng kamera, ha? And ito po ay bahagi ng tanim tao. At para po gumawa ng tanim testigo, tanim kaso. So, ipinapanawagan po natin ang Philippine National Police na dapat kayo na ang tawagin na Department of Agriculture. Bakit Department of Agriculture? Sapagkat mahilig kayo magtanim. Tanim tao, tanim testigo, tanim kaso, at maya-maya, hindi kami magugulat, magtatanim na naman kayo ng bomba o tanim babae. Whatever you can think about, the Filipino people and the entire nation do not believe you anymore. Kasi po, hindi na po si Pastor Kibuloy ang inyong hinahanap. Nailantad na po ang inyong monumental failure sa paglulunsad ng inyong isang napakalaking palpak, ngunit ginastusan ng todo milyones na paglulunsad ng paghahanap kay Pastor. Yun pala ang layunin ay iokupa at agawin ang pagmamay-ari ng isang reliyosong compound ng Kingdom of Jesus Christ para sa inyong, ayan o, nakatayo po mga taga-Diwalwal miners yan ha. Pinasuotan ng athletic uniform ng pulis, pinagtatakpan ang mga ulo at mukha nila, kagaya doon ni Jackson at ni Edward Masayon. No? So wala silang ibang gagawing tama dito. Puro lahat ng gagawin. Ayan o, si tatay, mukhang 72 years old na ito. Paano naging pulis ang 72 years old? Ang alam ko sa probinsyano lang may pulis na 75 years old na si Colonel yung senior officer ni Coco Martin, pero pelikula yun at saka TV series. Ito may mga balbasarado, no? Sa mukha pa lang mukhang ito ay nagtitinda ng tuba, no? Na kinuha nila para mag-uniforme ng athletic at dinala sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kitang-kita po natin kung gaano kabulastog, kabulok at kautak kriminal ang ginagawa nila Nick Torre, nila Marbil ngayon dyan sa Davao. At kinukonsenti po ito ni Marcos Jr. at nila Abalos. Alam nyo ba na, pababa ng mga minero na ginawang pulis upang magkalkal at magbungkal sa loob ng Jose Marie College Foundation. Kung yan ay mga totoong pulis, bakit nakatulakbong? Ayun, klarong-klaro. Kung yan ay mga pulis, bakit ang mga pagmumuka nila ay galing doon sa minahan sa Diwalwal? Yan, no? Sa Mount Diwalwal, sa Davao. So mga kababayan, wala na pong integrity o anumang credibility ang police presence and activities inside Kingdom of Jesus Christ kasi lahat ng ito po ay patungo sa isang malawakan at sistematikong paglabag sa lahat ng forma ng batas at uri ng kanilang ginagawa ay gawaing kriminal na po. Including po ang pagpapasuot nila ng uniforming police sa isang mercenaryo na ang pangalan ay Jackson, na ang totoong pangalan pala ay Edward Masayon. At ito po ay ginagamit nila para magpasabog ng intriga, manulusol at pwede pong bahagi din ito ng tanim tao sa loob. At upang gumamit ng abang nasa loob ng compound, naka-uniforme ng pulis, nagla-live siya na walang mukha na makikita. So kalokohan talaga ito at ito'y malaking kasindikatuhan na operasyon ng pulis na nangyayari sa loob ng isang linggo sa Davao compound ng Kingdom of Jesus Christ.